Hello, magandang umaga po sa lahat ng aking mga tagapagsubaybay sa aking channel. Meron tayong bagong kuha na mutya. Naggaling po ito sa bundok at ikatatlong araw na po ngayon simula na aking pagkakuha itong mutya. Pero bago ko sisimulan itong kwentong ito kung paano ko ito nakuha, ay huwag makalimot yung mga baguhan po na ipindot ang bell button, mag-subscribe, mag-like at mag-share para palagi din po kayong maka-update sa susunod kong mga upload na mga videos. Ito po ay isang klaseng bunga ng sampalok na kanyang buto na nagiging bato. Ito. Natuklasan ko po ito dahil yung kanyang gabay at kanyang espiritu ay nagpaparamdam sa akin na magpakuha doon sa puno ng sampalok. At doon, pinuntahan ko po yung puno ng sampalok at may nahatak po na bunga. Simula nung pagpunta ko doon, mayroong biglang humatak na bunga na hinog. At sa paghatak, yung pinuntahan ko na po yung puno ng sampalok, biglang may nahulog o nahatak na laglag sa puno ng sampalok noong ang espiritu ng sampalok ay nagpaparamdam sa akin. Kaya pagpunta ko po doon, biglang nahulog po yung bunga niya na hinog. Kaya pinulot ko po agad yung bunga at binuksan ko po yung kanyang bunga. Pagbukas ko po ay kinain ko po yung kanyang laman dahil nga ay hinog at maasim-asim na may pagka para malambot siya dahil hinog na. Malambot yung laman. Kaya pagkain ko po sa laman ng sampalok na hinog ay manamis-tamis at may pagka-asim-asim. At yun, natuklasan ko po ang kanyang buto po ay bato. Napakalakas po yung aura niya, ayaw magpa-video. Yan po ang napakita na. Yan po ang ibig sabihin kapag mag-blurred sa video, yan ay malakas po yung aura. Ayan po ang kanyang buto. Napakaganda po yung buto ng sampalok na nagiging mutya at bato. Napakakintab na kulay brown. Ayan. Noong una ko itong nakuha, hindi ko sana ito i-vlog agad. Dahil nga ang patakaran ko kasi kapag makakuha ako ng mutya, halimbawa makakuha ka ng Friday, hindi mo agad yan i-vlog dahil nga baka mapahiya tayo o bumalik sa dati ang anyo na normal na hindi siya tumigas. Kaya ang inisip ko, ipadaan ko siya sa 3 araw bago ko siya i-vlog at para ma-confirm ko na siya po ay bato. Ayun, na-confirm talaga siya ay bato kaya na-i-vlog ko na ngayon. Kaya sa nagtatanong kung ano ang gamit sa mutya ng sampalok, napakaganda po yung sampalok. Maganda sa depensa at panghalina. Dahil kapag panghalina lang pag-uusapan, yung sampalok, lahat po yan magamit. Magamit yan sa candy, magamit yan siya sa sinampalukan na panghalo sa karne. Yan ang gamit ng sampalok. Meron nga sampalok powder na ginagamit sa mga paksiw, lechon paksiw. Yan, mga sampalok yan. Tapos maasim-asim yan. Kaya kapag maasim kasi ang pag-uusapan, walang taong hindi makatulo ang laway. Kapag maasim ang pag-usapan. Kaya kapag tumulo po yung laway ng tao dahil maasim, yan po ay tinatawag na panghalina. Panghalina. Maglalaway po yung tao na makakita. Kaya maganda siya sa panghalina. Kung sa proteksyon naman, dahil nga ito po ay puno na napakalaking puno ng sampalok. Ang sampalok kapag lumakas po yung bagyo, yung puno ng sampalok, hindi yan basta-basta tumba dahil kapit na kapit po yung kanyang puno at yung kanyang mga ugat ay napaka kapit sa lupa. Maraming ugat po yung sampalok. Kaya yan po ay isa sa pinakamagandang proteksyon sa atin. Kaya ang purpose niyan ay kung halimbawa ikaw po ay maglakad na may mga
sakuna sa iyong paligid, kayang maproteksyonan ang iyong sarili sa pamamagitan ng mutya ng sampalok. Dahil matigas po yung sampalok, ang puno niya, at kung barilin mo yung puno, hindi yan mamatay. Hindi yan mamatay. Kaya ito rin ay bato na kanyang buto, may tendency din na may kabal din ito at tagaliwas. Dahil nga siya ay bunga, ay sa bunga siya nakuha, ay maari ding tagaliwas siya dahil nga na ano siya, tumubo siya at lumabas siya sa ibabaw ng kahoy. Nagiging hangin yung nagpatubo simula doon sa ibaba pero doon siya sa taas. Kaya may tendency din na magiging isang tagaliwas sa disgrasya. Kaya swerte po ang taong magtatangan sa mutya ng sampalok. Yan, napakalakas po yung aura niya, hindi magpa-video. Ayan, papakita na, kaya dinadahan-dahan ko pag hawak ng aking kamay yung mutya dahil nga ay yung kanyang power ay mag-i-erase siya sa kamera. Kaya niyang makontrol po yung mata ng kamera. Ayan, makontrol niya yung mata ng kamera para hindi siya gaanong makita sa kamera. Yan, kaya mga ganyang mga mutya, tunay po yan, mga legit po yan, may mga espiritu talaga. Ayan. Ulitin ko po, ito ay panghalina at proteksyon. Yung mutya sa sampalok. At ang kulay ng buto niya ay brown. Kapag brown, pag-usapan, mayroon din nagsasabi na aking narinig, pag brown daw, pangwasak din po yan sa mga baril at mga tubo ng mga armas, pangwasak kapag brown, may nagsasabi sa akin. Pero iwan ko lang sa ibang mga antingero o yung may mga kaalaman sa mga birtud ng mutya, dahil hindi naman tayo lahat ay perfect. Pero ang alam natin, kapag makakita tayo ng mga mutya na galing mismo sa mga prutas o mga lahat ng mga kalikasan na siya ay aktual na ating nakuha, yan po ay tunay. Katulad ito ay sampalok na nakita natin yung bato at pagkain natin na may bato sa loob, na ang kanyang buto nagiging bato na ikaw mismo nakakakuha at bato talaga siya. Yan po ay legit, tunay na tunay. Pero kapag magkuha ka ng mutya na galing sa mga sapa, dagat, ay mga form lang, forma, yan po ay 50-50 pa po yan, na yan ay legit. Hindi katulad ng aking mga mutya, yung mga langka, yung mga lahat ng mga prutas, kapag ikaw mismo nakakuha, yan po ay tunay. Kaya hanggang doon na lang po. At kung halimbawa ay mapasukan kayo sa gabay at espiritu ng mutyang ito, na galing po ito sa mutya ng sampalok, ay maaring mapasayo ito. May number akong iniwan dyan, pwede kayo mag-text at magtawag sa akin. At kung wala kayong pantawag, meron akong Facebook account, Commander Bugtungan, para makontak nyo ako at titingnan yung mabuti ang order nyo, kung yan pa po ay tunay. At yan din po ba ang nasa vlog, para hindi kayo ma-scam. Kaya yun lang po ang aking masasabi, at maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong panunood at sa walang sawang pagsubaybay sa aking channel. Bye bye, ingat po kayo palagi at God bless po.